حب للورى قديسا، لا تسقني من حبه وتقيسا، بل فاسكب الحب النفيس، فإنني من كنت في حب المسيح حبيسا. لما أتاها مرسلا جبريل، عاذت برب العالمين تقول ما قاله القرآن والإنجيل، إني أعوذ لأن أرى إبليسا. هزي إليك النخلة ترويك السماء، قربا وحبا إثره رطب هما. لا تحزني أمي ألا فاسمع لما قال المسيح لأمه تأنيسا. هزي إليك النخلة تعطي جنيا، قولي فلست نسيه المنسيا. ها رزق ربي واسألوا زكريا، أنا مريم طهر وهذا عيسى. يا هديه نور على درب صحيح، في مهده يتكلم القول الفصيح. يا كلمة من ربه أنت المسيح، لم تسمع العذراء منك حسيسا. الله ربكم وربي واحد، وبإذنه أحيي الورى وأساعد. من لي على المرضى وللأعمى يدوم، إني رفعتك لم تمت يا عيسى. Kung loloobin po ni Allah, ang lingguhang siring ito ng mga panayam ay tungkol po sa mga pinaniniwalaan ng dalawang relihiyon, ang Islam at Kristyanismo. Ang una po nating paksang tatalakayin ay ang paniniwala ng Islam at Kristyanismo kay Kristo Jesus na anak ni Birheng Maria. Ang iba't ibang paksang tatalakayin natin hinggil kay Jesus ay hinango po natin sa librong sinulat ni Sheikh Ahmad Didat na Christ in Islam. At muli, nais kong banggitin dito na ang salin ng Quran na gagamitin natin ay ang salin ng una kong naging ustad sa Arabic na si kapatid na Sulaiman Alohado. Pero bago po natin simulan, nais ko po munang basahin ang isang talata ng Quran. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu innan nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. At ang pinakamalapit sa kanila sa pagmamahal sa mga sumampalataya o sa mga Muslim ay ang mga nagsasabi, kami ay mga Kristiyano. Iyan ay sapagkat may kabilang sa kanilang mga pari, mga pastor o mga ministro, at mga munghi. At sila ay hindi nagmamalaki. Ito po'y mababasa natin sa Suratul Ma'idah, ang bilang ng talata ay 82. Ang talata ng Quran na binasa ko sa inyo mga kapatid
ay naglalarawan po ng makatotohanang Kristiyano na hindi po panatiko o bulag na kumikiling sa paniniwala ng sarili niyang relihiyon, anumang ideolohiya o kultura. Sila ang mga Kristiyanong sinasabi ni Allah sa talatang ito na aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu, pinakamalapit sa pagmamahal sa mga sumampalataya o mga Muslim. Ang mga tapat po at makatotohanang Kristiyano na inilalarawan sa talatang nabanggit, kung kanilang parehong sinasaliksik ang paniniwala ng Islam at Kristyanismo tungkol po kay Kristo Jesus, makikita po nila at kikilanin na may higit na malaking puwang sa mga Muslim si Kristo kaysa sa mga Kristiyano si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin ang malaking kaibahan ng Islam at Kristyanismo tungkol sa paniniwala sa dalawang propetang ito na sina Jesus at Muhammad. Ang mga Muslim ay sumasampalataya at nagmamahal kay Kristo Jesus. Samantalang ang mga Kristiyano ay hindi po sumasampalataya kay Muhammad, bagkus marami sa kanila ang lantarang ng aalipusta kay Muhammad ng iba't ibang uri ng pang-aalipusta. Samantalang sa panig naman ng mga Muslim, kung ilantad ng isang Muslim ang hindi niya pananampalataya kay Kristo Jesus, ang hatol po sa kanya ng lahat ng mga Muslim ay isa, na ang Muslim na ito ay isa ng kafir o tumalikod sa Islam. At kapag nakarating po ang kanyang usapin sa Islamikong hukuman, halimbawa sa Islamikong estado, hihilingin muna sa kanya ng hukom o ng judge na magsisi at sumampalataya kay Kristo Jesus. Dahil kung hindi, ay ipapataw sa kanya ang hatol na kamatayan. Ganito po katindi ang katuruan ng Islam hinggil kay Kristo. Kaya, gaano pa kaya ang isang umaalipusta kay Kristo Jesus? Dala ko po tayo mga kapatid sa paksang ang kalagayan o estado ni Jesus sa relihiyong Islam. Sa ganito pong paniniwala at sinasabi ng mga Muslim na masusumpungan ng mga Kristiyanong nagsasaliksik ng katotohanan, ang mga Muslim kaya ay naghahangad lamang ng panlalansi o pakikibagay? Hindi po mga kapatid. Bagkus ay ipinahayag lamang nila ang iniutos sa kanila ni Allah na sabihin ang nasa Quran. Bilang mga Muslim, wala silang mapagpipilian. Sinasabi ng mga Muslim, mga kapatid, kaming mga Muslim ay nananampalataya na si Jesus ay isa sa mga dakilang sugo ng Diyos, na siya ang Kristo, na siya ay mahimalang ipinanganak ng walang ama, na kung saan ang masaklap na marami sa mga makabagong Kristiyano sa ngayon ay hindi naniniwala na siya po ay bumuhay ng patay sa kapangyarihan ng Diyos, na siya ay nagpagaling ng ipinanganak na bulag at ng kitong sa kapahintulutan ng Diyos. Sa katotohanan, wala pong Muslim na maituturing na Muslim kung hindi siya sumasampalataya kay Jesus. Ibinahagi po ni Sheikh Ahmad Deedat sa kanyang librong ito ang naganap na debate sa South Africa sa SABC TV na ang pamagat ng debate ay Christianity and Islam. Sinipin niya ang sinabi ng chairman pagkatapos ng debate bilang paghahambing sa paniniwala ng mga Muslim at Kristiyano kay Kristo Jesus at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, sa palagay ko, maaaring masasabi sa talakayang ito sa ngayon na may malaking puwang sa panig ng Islam ang may tatag ng Kristyanismo kaysa sa Kristyanong panig ang may tatag ng Islam. Kung ano ang kahulugan nito ay iniiwan namin sa inyo, mga ginigiliw na manunood, para magpasya
At sa palagay ko na kayo ay sasang-ayon na ito ay mabuti na tayo ay sama-samang nag-uusap. Sinabi pa po ni Sheikh Deedat na mahigit 90% ng mga taong nakasaksi sa debating ito ay talagang nalugod, ngunit hindi makapaniwalang namamangha. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga narinig. Sila ay nag-aakala na ang mga Muslim ay nakikipaglaro lamang, na naghahangad ng kabutihan sa kanilang mga kababayang Kristiyano. Na kung ang mga Muslim ay nagsalita ng ilang magagandang salita hinggil kay Jesus, kung magkagayon bilang kapalit, ang mga Kristiyano naman ay magsasalita ng ilang magagandang salita hinggil kay Muhammad. Kung baga, ay kakamutin ko ang iyong likod at kakamutin mo rin ang aking likod. Ito po, mga kapatid, ay isang mapanling lang na pagkukunwari. Kagaya na po sa ating nasabi na ang mga Muslim ay wala pong mapagpipilian. Sinasabi lamang nila kung ano ang katotohanan ng kanilang paniniwala patungkol kay Hesukristo sa banal nilang aklat, ang Quran. Hindi natin masisisi ang mga Kristiyano sa kanilang kawalan ng paniniwala. Sila ay naturuan ng daan-daang taon. Sila ay sinanay na mag-isip ng masama sa propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang reliyon, sa relihiyong Islam. Tumpak po ang sinabi ni Thomas Carlyle tungkol sa kanyang mga kapatid na mga Kristiyano. Ayon sa kanya, sa pagkakasali na po sa ating wika, ang mga kasinungalingang ipinatong tungkol sa taong ito na si Muhammad ay mga kahihiyan sa ating mga sarili lamang, sabi niya. Tayong mga Muslim, mga kapatid, ayon sa sinabi ni Ahmad Deedat, ay kabahagi din na mananagot dito. Wala tayong ginawang mabuti para matanggal, sabi niya, ang sapot na ito o ang tuligsang ito sa relihiyong Islam at sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tutuusin, ito ay sa buong mundo noong una pang panahon hanggang sa kapanahonang ito. Sinabi ng Sheikh Ahmad Deedat, ang South Africa ay isang karagatan ng Kristyanismo. Kung ipinagmamalaki ng Libya ang pinakamataas na bahagdan ng mga Muslim sa kontinente ng Africa, magkagayon ang Republic of South Africa ay may karapatang magmalaki sa pinakamataas na bahagdan ng mga Kristiyano. Sa karagatang ito ng Kristyanismo, ang mga Muslim ay 2% lamang ng kabuong populasyon. Tayo, sabi niya, ay maliit na bilang ng boto. Hindi kabilang, walang halaga ang boto ng mga Muslim dahil sa 2% lamang. Tayo ay walang bilang. Sa pampolitika, tayo ay walang bilang. Sa pang-ekonomiya, ang isang puti ay maaaring bumili sa lahat ng tinatangkilik natin o lahat ng tinatangkilik ng mga Muslim sa South Africa. Sabi niya ay kayang bilhin ng nag-iisang taong puti. Sa South Africa, mga kapatid, bagaman 2% lamang ang populasyon ng mga Muslim, pero makikita natin na malakas ang kanilang da'wah. Samantalang sa ating bansa, umabot sa 11% ang mga Muslim. Subalit, tanggapin natin ang katotohanan na napakaraming lugar sa Pilipinas ang hindi dinatnan ng mensahe ng Islam. Hindi maaaring tayo ay manahimik lamang, sabi ni Ahmad Deedat. Nararapat nating ihayag ang kagustuhan ng ating Panginoon. Dapat nating ihayag ang katotohanan, gusto man natin o hindi. Na kung kaya, ako'y nanghihimok po sa inyo mga kapatid, mga kinikilig kong mga kapatid na Muslim, na inyo pong gampanan o atin pong gampanan ang ating obligasyon. At ang tinutukoy ko po ay ang pag-aaral ng mga paniniwala sa Islam. Kasi obligasyon
sa bawat Muslim ang pag-aaral at pangangaral ng Islam. Ayon po sa salita ni Allah, وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dumating ang katotohanan at naparam ang kabulaanan. Tunay na ang kabulaanan ay laging napaparam. Ito po ay mababasa natin sa Suratul Isra, number 81. Sa mga salita ni Jesus naman, ating matutunghayan, ganito po ang ating mababasa. Ito po ay ating mababasa sa Bagong Tipan, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Inshallah, sa susunod pong bahagi, simulan na natin ang talakayan patungkol sa paksang si Jesus sa Quran. Nang ibig sabihin, ang paniniwala ng mga Muslim hinggil kay Jesus na nasasaad sa Quran. At ihamping din natin ito, ang paniniwala ng mga Kristiyano kay Jesus ayon sa kanilang banal na aklat na iyon nga ang Biblia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا قلب حب للورى قديسا، لا تسقني من حبه وتقي